Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong napakainit as in super init na balita, no, itong Executive Order number 64. Ito yung tungkol sa ating salary increase, no, na matagal na nating inaantay. Marami na tayong video nagawa nito, marami ng mga kumakalat sa mga Facebook, social media na EO64. Ayan, so legit nga ba itong EO64 na ito, no, na inilabas kagabi? Actually, nung lumabas ito ay nasa biyahe ako at walang data yung aking cellphone, wala akong updates, ano. So nalaman ko lang siya pagdating ko na sa bahay at around siguro mga 10 PM ako dumating sa bahay. Ayun ang bumungad sa akin. Sabi ko, ba't parang ang dami ng nagsilabasan dito na EO64. Then may mga nag-message din sa aking Facebook page kung legit nga ba daw talaga itong EO64. So maraming tanong, ano, mga kamaestro. Kung mapansin natin, wala siya sa official gazette, no, ng sa atin, no, sa official gazette natin ng government, no. Wala siya. Ang nandun is yung EO63 pa lang, no? Wala pang EO64. And kung mapapansin din natin, hindi pa siya lumalabas sa mga media outlet na, yung mga malaking mga media outlet, yung mga newspaper, na mga sikat na newspaper, mga TV station, GMA, ABS-CBN, and even doon sa sa official Facebook page ng gobyerno ng government natin, yung titingnan din natin, wala siya. Hindi rin siya nakapost doon. Sa Philippine News Agency, yung PNA, wala rin. Sa page mismo ng DBM, wala rin siya, no, kung titingnan natin. So, kaya hindi natin talaga siya masabing legit na or official na. Kaya, ayan, nakita nyo sa thumbnail natin nakalagay is unofficial, ano. Kasi ayoko naman kasi ang channel natin ay pinapangalagaan natin itong mga kamaestro. Ayaw natin magpakalat ng fake news. Ano po, ayaw kong maging isa ako sa maging dahilan ng pagkalat ng fake news, mga kamaestro. Kaya dito sa video na to, bago siya umpisang talakayin at ipakita sa inyo, at alam ko naman, kayo naman ay nakita nyo na rin yan, yung EO64 na kumakalat nga ngayon, ay hindi ko po sinasabi na ito ay legit, ano, at hindi ko rin siya sinasabing fake news. So siguro the best thing to do is antayin natin yung official announcement from the legit, yung mga government agencies natin, no? Kasi pag sila na nagsabi, talagang masabi natin na yun ay official at legit na, mga kamaestro. Ayan. Pero pakita na rin natin, talakayin na rin natin, ano ba yung EO64, ano ba yung mga nilalaman niya? Ito ba ay talagang makakatulong sa atin, no, bilang mga government employee? So nakita nyo naman dito, by the President of the Philippines, Executive Order number 64 updating the salary schedule for civilian government personnel and authorizing the grant of an additional allowance and for other purposes. Kaya hindi ko na isa-isa yan, mga maestro, no? Direct na tayo dun sa pinaka-importanting part at pinaka-exciting na part. Talo na tayo doon, ano? Kasi yun naman talaga ang pinakamahalaga na makita natin. Alright? Ayan. So, tingnan natin. Ayan. Ayan. Ito yung updated salary schedule including the step increments. Ayan. The updated salary schedule for civilian government personnel to be implemented in 4 tranches shall be as follows. So, 4 tranches pa rin as what the DBM says, no? At ang ating Pangulo mismo, yun naman ang sinasabi niya parate at ng DBM nga, na ito ay same pa rin sa mga naunang mga salary increase natin. Ito ay nahati sa 4 na tranche. Ano po? So, 4 na taon. Alright? So, for salary grade 11, ito yung natin, adjusted na salary for this EO64. Ayan, 28,512. Salary grade 11 tayo mag-umpisa kasi yun naman ang teacher 1 eh. Now, for the other government employee, ito po, tingnan nyo lang po dyan sa screen natin. So, ang babanggitin ko lamang po ngayon is yung para sa mga teachers, ano po. So, for salary grade 11 teacher 1, 28,512. For teacher 2, 30,705. For teacher 3 is 32,870. And for master teacher 1, kung di ako nagkakamali, yun po ay salary grade 18. So, 49,015 pesos. Yan, sa step 1 po yun. Next, for second tranche naman, yan, second tranche is for next year. 2025, mga kamaestro. So, year 2025. Ayan, for teacher 1, magiging 30,024 pesos. For teacher 2, magiging 32,245. And for teacher 3, magiging 34,421. And for master teacher 1, magiging 51,304.
And for Master Teacher 2 naman, maging 56,390 pesos. Yan po ay para naman sa second tranche ng next year, no? 2025, fiscal year 2025. Next, for the third tranche, we have Teacher 1, maging 31,705. For Teacher 2, maging 33,947. For Teacher 3, maging 36,125. And for Master Teacher 1, 53,818. And for Master Teacher 2, 59,153. Ayan, yan po ay para sa year 3, no, ng implementation or sa third tranche. Ano po? So that will be on the fiscal year 2026 starting January 1, 2026. And for the fourth and last tranche, that will be on January 1, 2027. Ano po? Ito na po yung year 4 ng implementation nitong Executive Order 64. Ayan, for Teacher 1, we have 33,387 pesos. For Teacher 2, we have 35,650 pesos. And for Teacher 3, we have 37,828 pesos. For Master Teacher 1, 56,332. And for Master Teacher 2, 61,916. So yan po yung total na increase natin kung ito po ang masusunod yung nandito po sa kumakalat na EO64. Ayan. So ako po ay Teacher 3. Kung computing ko po yung increase sa isang Teacher 3, salary grade 13, pumapatak po nasa ano lang ang increase namin, ano, nasa almost 6,000 plus, para na 6,500 siguro. Ano, pero may tax pa yon. Kasi yan, sa pagkakaintindi ko po, yung nandito ngayon sa salary table natin na ito ay wala pa yan yung tax, no? Hindi pa nababawas yung tax diyan. So sa akin, Teacher 3, salary grade 13, nasa 6,500, eh babawas pa natin yung tax. Di natin kayo na lang mag-compute, do the math na lang. Ano po? Now, sa ibang salary grade naman, so ganun din. Ano po, kayo na bahalang mag-compute din. Ano po, kung makapansin natin dito, ang medyo disadvantage lang, no, sa tingin natin itong salary standardization law na ito is medyo lugi talaga yung mga nasa baba. Ano po, yung mga Teacher 1, Teacher 2, Teacher 3, kasi syempre tayo medyo maliit ang percentage ng increase natin, unlike sa mga matataas ang salary grade. Ano po? So yung mga master teacher, mga school head, ayan, sila medyo ramdam nila yan. Although malaki rin yung tax na ibabawas siyempre sa kanila, pero kahit paano, kahit malaki yung tax nila, malaki pa rin naman yung magiging take home nila. Ano po? Kasi nga malaki yung kanilang basic salary. Ano po? Yan ang medyo disadvantage ng salary standardization law, no? Kasi pag sa salary standardization law na to, the more na mataas yung salary grade level mo, mas malaki ang increase na matatanggap mo. Ano po? Then pag mababa ang salary grade mo, mas mababa rin yung increase na matatanggap mo. Kaya mas maganda pa rin yung across the board talaga yung salary increase natin. Kasi pag across the board, sa pagkakalam ko, yung across the board is talagang pantay-pantay. Ano po? Halimbawa, 2,000 yung increase, lahat yon. Salary grade 1 hanggang salary grade 33, lahat 2,000 lang yung increase. Ano po? So yan po yung natin, yung nilalaman ng EO64. Ito po yung salary table, yung salary schedule. Ayan. Then, ito naman yung sumunod. Ayan. Hindi ko na po yan iisa-isahin. Ayan. Focus lang po tayo dun sa pinaka-salary schedule. And then, ito po yung pinaka-last part. Ayan. Para makita natin na may pirma naman siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan, makikita nyo. May pirma naman siya. And then, certified true copy sa Office of the President, Malacanang Records Office. Ayan. So, kung titingnan natin, di ba? Marami naman na tayong nakita mga EO, mga executive order. Kung makita natin, talagang legit na legit ang niya, ang appearance niya. Hindi mo masasabing ito ay isang fake news, mga kamaestro. Ang talaga natin is antayin natin yung official announcement, no, na manggagaling mismo sa Malacanang or sa DBM or kung kanino man na authorized person para mag-declare ng legitimacy nitong EO64 na kumakalat ngayon. Ano po? Kasi now, sabi ko nga natin, tayo kasi ayaw natin ng mga fake news. So let us wait for the official announcement ng government natin, no, para sila mismo mag-confirm. And abang-abang tayo sa official gazette. Kasi pag nandun na yan sa official gazette, talagang 101% ito po ay legit na. Okay? So dito ko natatapusin tong video natin ngayon, mga kamaestro. Ayan. So sana ay kung totoo man ito ay
comment na lang kayo dyan kung ano masasabi nyo sa increase, kung yun ba ay malaki, kung yun ba ay mababa. Bahala na tayo, ano. So, pero sabi nga, be thankful pa rin tayo, kahit anong blessings pa rin yan. No, pero karamihan kasi talaga sa atin is nag-expect tayo na medyo mataas, ano, kasi sabi nga doon sa mga binitawang salita ng DBM, competitive daw itong ating salary increase ngayon kumpara sa mga nakaraang salary increases. Ano po? So competitive, ibig sabihin mas maganda, no? Pero kung titingnan natin, yung EO64 mukhang hindi siya competitive, ano po? So, pero sabi nga natin, be thankful pa rin. Andiyan na yan. So, tanggapin natin. Blessing pa rin naman yan, ano po mga kamestro. Ayan, dito ko natatapos itong video natin ngayon mga kamestro. Kung bago ka pa na sa channel natin, click mo na ang subscribe button para ikaw yung unang makanood ng mga videos na ina-upload natin. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para mo-notify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!